Hello mga kalingap, muli po nagbabalik ang inyong lingkod na si Kanoli Vlog sa ating YouTube channel. At ang pakiusap ko po lagi, paki-like and share po ng video natin ito. At paki-subscribe naman doon sa mga bagong pasok sa ating channel o yung mga ngayon pa lang makakapanood po. Paki-subscribe Kanoli Vlog at pindutin ang notification bell nang sa ganon, nanonotify po kayo pagka ako'y may bagong upload video. So ito na nga po at pag-uusapan natin mga kalingap. Itong mainit na usapin ngayon tungkol sa GC na sinasabing sinisiraan si Joy Diwata. At bago nga pala tayo magpatuloy dyan ay shoutout po muna kay Kuya Bal Santos Matubang, ang founder ng Kalingap. Ganon din kay Ate Edna Vlog at sa mag-asawang si Kalingap Rab at si Ma'am Jack. Ayan po, congratulations sa kanilang bagong baby. So ito na nga po mainit na pinag-uusapan, pinagtatalunan ngayon dahil nga po sa isang tao na sinasabing inilabas yung GC at naninira kay Joy Diwata. Gano'n nga ba ito katotoo? At may naglabas na rin na reactor na ito daw po ay si RO at alam nyo na karamihan dyan kung sino itong RO ito na binabanggit. Ngayon dahil doon po sa word na huyo ay sinabi nitong andun sa GC na naninira kay Joy na masama na raw ang ugali ni Joy. Ano po? Ngayon ang tanong ko po dyan ay sino ba ang sinabihan ni Joy Diwata ng huyo? Ito bang taong ito na naninira kay Joy ang sinabihan niya? O may ibang tao pa na sinabihan siya? Kasi po sa panahon ngayon lalo na po yung mga kabataan, kahit nga ako minsan nagagamit natin biro yan pagka sa may kaibigan kang may message sa'yo, kunwari hindi mo siya kilala, sasabihin mo, huyo. Di ba kahit siguro ilan sa inyo na nakakapanood, nagagamit din yan, na nagbibiro ka na huyo. Ngayon kung sinabi ito ni Joy Diwata dito sa tao na si Miss RO, yung sinasabing naninira sa kanya. Kung sinabi ito ni Joy Diwata sa kanya kay RO na huyo, siguro talagang pangit pakinggan, o pangit makita, bakit gano'n, sinabihan siyang huyo, itong si RO ni Joy Diwata. Pero kung yung iba naman ang kausap, kung halimbawa, sino, yung dati niyang kalab team, at sinabihan niyang huyo, hindi niyo po alam, kung baka nagbibiroan lang siya, kung ano ba talaga, yung mga time na yon. Sabagay, hindi ko po nakikita hindi ko nakita kung kanino ba sinabi yon. Pero kung iyon po doon sa dating kalab team at sinabi niyang huyo, tulad nga na nasabi ko, hindi mo alam, baka iyan ay nagbibiruan lang. Pero bakit ang sama na agad ng ugali? Dahil lang doon sa word na huyo. Ngayon, kung talagang seryoso si Joy Diwata na sinabihan siya na huyo, yung dating kalab team, hindi kaya merong hindi pagkakaunawaan ng mga panahong yan? Ano kaya? Ito na ba iyon nung nalaman niya na meron ng GF yung dating niyang kalab team? So babalik na naman tayo doon sa dating usapin. Ayan nga ba sinasabi ko Once na talaga na andyan pa yung issue, babalik na naman tayo doon sa dati. Kasi tulad nga po, di ba, lumabas din naman sa balita, may nakapagsabi kay Joy Diwata na yun na nga po, may nabuntis. Ibig sabihin, may nakapagsabi hindi alam ni Joy Diwata. Nalaman niya 2 weeks bago ganapin yung episode 33 ng Danjoy. Kaya hindi po natin alam kung bakit nagsalita si Joy Diwata ng ganyang huyo. Hindi natin po alam kung ano talaga. Pero kung doon sa nagsabi na yung naninira at sa kanya sinabi yung huyo, ay talagang pangit makita. Madinig na sinabihan si RO ni Joy Diwata. Pero kung doon sa kalaptin, dapat hindi natin binigyan agad yun ng pangit na akusasyon. Kung maalaala ko pag ako'y nanonood sa live ni Marsano TV, dapat yung Facebook ng matatanda at bata ay magkahiwalay. At pangkaraniwan din yan, nababasa sa Facebook, sa mga comments. Pag ako'y nagbabasa ng mga comments at medyo meron doon pagtatalo. Meron nagko-comment doon pag nakita nilang bata ang nag-comment hindi maganda or matanda yung nag-comment hindi maganda, sasabihin doon na dapat talaga ang social media hiwalay sa mga bata at saka sa matatanda. Kasi
Hindi mo alam kung minsan yung mga bata na yan, lalo na mga millennial, ay ganun mga salita na. Ngayon tayo matanda na, hindi na natin nasasakyan. Kaya akalata natin, pangit na ang ugali. Ngayon, kung talaga naman pinagdidiinan nyo yan na may masamang ugali, ay di pakita nyo yung masamang ugali. Pero bakit ngayon lang nasasabi yung masamang ugali? Di ba noon ay puring-puri? Di po ba? Nagsimula ang Danjoy Love Team, ang ganda, puri lahat. Wala. Kaya kung ako sa aking banda, sa akin lang po, kung halimbawa ako noon, ganun pinupuri ko, 'di ba? Si Joy pinupuri ko noon. Pero pangit ika ng ugali. Di sana noon pa sinabi, noong wala pang isyong naglalabasan, noon pa sinabi na ay hindi pala maganda ugali nito, Bakit ngayon lang nung nagka-issue? 'Di ba? Sa inyo po, kung ako kaya ako kung sa akin hindi ko na siguro kailangan masasabi ko pa, kung isasabay ko yung sa issue na ito, sasabihin ko nga pangit ang ugali, isasabay ko doon, ay may makikita sa ating mali, kung sa akin, may makikita mali. Naunawaan niyo po sinasabi ko. Makikita talaga na may kinakampihan, may kakampihan, mayroong kang pinagtatanggol. Kung sinabi mo yan na ikapangit ang ugali, noong pang walang issue, sinabi mo na yan, di makikita ng mga viewers na talaga, uy, bakit may sinabi itong pangit ang ugali ni Joy Diwata? So, maaring maniwala, ang viewers noon, na may nakita ka talagang pangit ang ugali. Kasi bigla kang nagsalita na wala namang issue. Pero ngayon na nagka-issue, tapos ngayon mo sasabayan na pangit ang ugali nitong si Joy Diwata. Ang pagtingin ngayon ng mga viewers ay parang may kinakampihan ka. May kinakampihan ka. Kaya ganun. Kaya yung isa ay sinasabi natin na nasisiraan na. Para bakit? Para itaas yung isa. Ganun ang makikita ng mga viewers. Kaya sinisiraan nga yung isa para iangat yung isa. Tama ba? Yun ang aking pananaw, po. Dapat sana po magitna na lang. Kung nagka-issue sila noon, dapat hindi na lang tayo nakialam pa para hindi lumalaki yung apoy. Ang nangyayari po kasi, kaya lumalaki yung apoy, yung dalawang may issue. Merong taga-gatong doon sa issue ng dalawa. Gatong ng gatong. Kaya lumalagablab yung apoy. Pero kung dati, kung nagka-issue, tumahimik, walang nanggagatong, tahimik, hayaan lang natin. Siguro, hindi lalaki ang apoy. At hindi nagkakaroon ng siraan. Hindi nagkakaroon ng itinataas yung isa at binababa naman yung isa. Siyempre, magtataka kayo, bakit ngayon lang? Bakit ngayon naman sinasabi na pangit ang ugali ng isang tao ngayong may issue? At yung nagsasabi na yan, na pangit ang ugali, na nagsabi ka ng huyo, noon ay puring-puri. Puring-puri si Joy Diwata. Ngayon, makikita tuloy ng mga viewers dyan na, kung matalino ang mga viewers dyan at marunong mag-isip, sasabihin nga, bakit ngayon sinasabihan na pangit ang ugali, samantala noon, ang ganda-ganda ng ating naririnig, napapanood natin. Ang ganda-ganda ng mga sinasabi. Mga viewers dyan, matatalino, makikita tuloy talagang kung sino ang may mali. Di ba? Ngayon, kung ang mga viewers ay talagang panatiko, o yung mga viewers na talagang, idolo nila yun. Hindi, kasi ganito yan Parang sa politika, sa politics. Pag ang iyong sinusuportahang kandidato, suporta ka talaga, hanga ka sa kanya, Kahit iyan ay nakikita na mali ang ginagawa, kahit iyan ay nagnanakaw, tinatakpan na lang ang kanyang mga mata, tainga, sa mga kanyang nababasa o napapanood o naririnig. Dahil sobrang idolo niya yung tao. Hindi na siya naniniwala sa sinasabi nung iba na nakakakita sa maling ginagawa nung isang politiko. Kasi idolong-idolo niya yung tao. Para sa mga artista, dahil idolong-idolo mo yung isang artista,
Kahit alam na ng marami na mali ang ginagawa, pero pilit mo pa rin ipinagtatanggol. Bakit? Idolong-idolo mo kasi yung isang artistang iyon. Tatakpan mo na laang ang iyong mata, ang iyong tenga, at basta ikaw ay patuloy ka pa rin na humahanga sa taong iyon. Kaya hindi mo makikita yung katotohanan yung mali ng isang ginagawa ng tao dahil sa sobrang pag-iidolo. Pero kung halimbawa gano'n, nakikita mong may mali na pala, kung halimbawa malawak naman ang pangunawa mo, nakikita mo may mali pala, dapat siguro mas mainam para walang gulo, tahimik, ay di pumagit na lang o tahimik na lang. Ano po, walang nang magsalita. Napakahirap po kasing ipagtanggol yung isang mali. Sa totoo lang. Pinipilit mong ipagtanggol yung isang mali. Lalo na't marami na ang nakakakita ng isang pagkakamali. Napakahirap po. Pasensya na po kayo, yun ang aking opinion Yung ipagtatanggol ko ang isang taong mali, parang ako nahihirapan kasi ako sa totoo lang, ang sarili ko, gusto ko, tinitimbang ko lahat Yung isang may pagkakamali, kumbaga sa dalawang taong nag-aaway, hindi yung isa lang ang pinakikinggan ko Kailangan kong pakinggan ko rin yung isa, kasi siyempre yung sarili niya ipagtatanggol niya, para maging tama siya sa akin. Halimbawa, 3 kami magkakaibigan, yung 2 nag-away. Ngayon, yung isang kaibigan ko magsusumbong sa akin, hindi, yan, siya may kasalanan, ganito ang ginawa niya. Hindi po agad ako maniniwala sa sinabi ng isa. Kailangan ko pa rin makita, mapakinggan yung sasabihin naman ng isang kaibigan ko, kung ano ba. Pero ang nangyayari, karamihan sa ibang tao, dahil mas matimbang siya sa kaibigan, pakikinggan niya agad yun. At masama na talaga ang turing doon sa isa kasi mas malapit siya roon Yun agad ang pakikinggan niya. Sana wag muna tayong pumanig sa dahil ito malapit sa atin. Hindi muna tayo pinapanigan natin yung isang tao. Kailangan timbangin nating mabuti. Timbangin, iaangat niyo agad yung isang tao at ibababa yung isa. Ang masakit nga kasi diyan yung doon sa tumanggap ng GC na iyan, si Rhea Mix Vlog, po. Para sa kanya talaga masakit dahil una, ang pamilya nila, sinasabi nga nila na kumbaga yung paghanga nila doon sa taong yan, kay RO, na hindi nila lubos maisip na ganun ang magagawa. Sa likod pala ay may mga pangit na sinasabi para laban sa kapatid niya. Na hindi niya akalain na ganun. Na noon pag nakakasama nila napakaganda ng mga sinasabi, wala na di ba? Kaya talaga doon ang tiwala nila. So, yung pala ibig sabihin sa likod na kapag nakatalikod ka, sinasaksa ka patalikod, di ba? Di ba tayo mga Pilipino ganyan masakit para sa atin, di ba? Yung mga ganun nasa likod, paniwala ka okay kayo okay ka pero sa likod pala kung ano-ano ang sinasabing hindi maganda. 'Di ba sa inyo man mangyari, yan. Kahit sino rito, yung paniwala ka na okay kayo, magandang ang samahan nyo, pero sa likod pala pinagsasalitaan ka na hindi maganda, ikinukwento ka sa iba ng hindi maganda. Na pangit ang ugali mo, ganito ka, na pabiktim ka. Napakapangit talaga mapakinggan yan. Kaya ngayon, kung titingnan natin, at sabi, abangan natin yan, mga kalingap, kung talaga kung meron ba talagang ebidensya yan na pangit ang ugali, tingnan natin kung ano yung makikita natin dyan, kung may ilalabas sila dyan. Kasi ako, at bilang nakita ko si Joy noon, wala akong nakita na pangit ang ugali. Sa amin talaga, nakita ko niyan personal, nakakausap namin yan, nakausap namin yan, nakipagkwentuhan hanggang andun, hating gabi. Sinamahan kami sa Bagasbas talaga. At sabi ko nga sa inyo, pangiti-ngiti lang si Joy, kung hindi mo kung hindi mo tatanungin, hindi magkukwento sa kanya. Basta kung ano itanong mo, sasagot lang siya. Hindi siya pala kwento sa amin. Siguro isa na rin nahihiya at isa pa mas angat yung edad namin, mas matanda, Pero wala kaming nakitang pangit na ugali sa kanya.
At maging si Kuya Andy man, sinasabi niya, si Joy Diwata, kung na yung nakita nyo sa harap ng camera, iyan na rin yan sa likod ng camera. Napakabait niyan si Joy Diwata. At huwag kayo magpapaniwala sa mga sinasabi ng iba. Sa inyong mga naririnig na sinasabi ng iba, huwag kayo magpapaniwala. Sabi ni Kuya Andy, doon sa vlog niya, nang pinuntahan niya dito si Joy Diwata. So, ayun po, mga kalingap dyan, mga Joynatics dyan. Abangan natin kung mayroon talagang may pasabog pa na ilalabas daw o may ebidensya. Tungkol doon sa huyo na yan, na masama ugali. Ako, madali kong sakyan yung huyo sa totoo lang. Lalo na yung mga, yan, matatagal na sila magkasama dyan lalo yung si Joy Diwata, magkatagal na kasama nila yan Yang sina mga K-boys kumbaga normal na lang, sabihan na, huyo. Kumbaga expression na rin. Di ba? Yung ganon. Ayan, hanggang dito na lang po. At sa mga viewers ko po dyan, huwag niyo pong kalimutan i-like and share ang video natin ito. Paalam po at God bless po sa inyong lahat.